Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel at sa ating programang The Action Man. Ayan, bigyan shoutout po sa lahat nating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa ating mga ka-action man, mga kakamping nationwide. So ito po, gusto ko lang po i-share sa inyo. Ito po si Mayor Vico Soto ng Pasig City ho, na kung saan tatakbo naman siyang muli sa pagka-mayor sa nasabing lungsod. So alam naman po natin na maganda po ang naging record nito ni Mayor Vico Soto dyan sa Pasig, no? So parang ano po ito, parang Attorney Leni Robredo lamang, okay? So alam naman po natin na sinuportahan niya po yung nakarang eleksyon ni Attorney Leni Robredo noong 2022 at hanggang ngayon suportado niya pa rin si Attorney Leni Robredo kasi lingid sa ating kalaman is nagmi-meet pa rin sila sa tuwing pumupunta si Attorney Leni dyan sa Pasig kasi may mga volunteer po dyan ang Angat Buhay sa Pasig City. So, alam naman po natin na may mga kalaban ito si Mayor Vico Soto na kung saan sinisiraan ho siya. Pero ito po sa huling flag raising nila dito, sinabi niya na may babala o paalala siya sa mga naninira na huwag idamay ang kanyang pamilya dahil ibang usapan po yan, which is totoo naman po yan, di ba? Wag idamay ang pamilya kasi wala naman silang kinalaman diyan. Kung kayo po ay galit sa isang politiko, diyan lang po kayo mag-ano. Wag idamay ang pamilya kasi totoo naman po ibang usapan kapag pamilya na ang madadamay. Okay? So ito po mga ka-action, pakinggan po natin ang kanyang naging mensahe dito. Ayan, courtesy po sa video ni Sir Luigi Vlogs. Ayan, please allow me to use for informative purposes only. Maraming salamat po ha. And then highly recommended ko po Luigi Vlog ang kanyang YouTube channel. Ayan sir, paggamit lang po ha. Thank you so much. Ako po sa ating lahat, patuloy ko po siyempre ang ating congressman o congressman. Welcome po sa ating huling flag raising ceremony dito sa current site po natin. Sa susunod na linggo ay doon na po tayo sa temporary City Hall facility po natin. So next week na po ako magkukwento ng mas detalyado tungkol sa ating temporary City Hall at sa mga plano po rito. Pero talagang mahirap, konting abala, hindi lang konti, talagang abala yung gagawin natin. Pero excited na po talaga ako. At sana bilang mga empleyado ng ating City Hall ay excited din po kayo. At siyempre ang pangalawa ko pong babatiin, alam nyo, swerte po tayo sa lungsod ng Pasig at ako bilang mayor ay swerte po dahil meron tayong pangalawang punong lungsod na talagang hindi lang basta nakaupo sa pwesto, At saka wait lang, hindi lang ikaw ang swerte, maging ang mga taga Pasigueño iswerte din po na nagkaroon ng isang Vico Soto na mayor na matino at disiplinado ang nasabing lungsod, either sa mga kanyang mga opisyal, di ba? Alam naman po natin yan. Kahit hindi po ako taga Pasig, pero nakikita po natin na naging maganda ang Pasig dahil nagkaroon sila ng isang matino at may prinsipyo at may paninindigan na isang mayor na katulad ni Mayor Vico Soto. Kaya napakaswerte nyo dyan sa mga Pasigueño. Parang parang kay Attorney Leni Robredo. If ever na siya ay mahalal ngayong 2025 election sa pagka-mayor sa Naga, napakaswerte po ng mga taga-Naga na nagkaroon po kayo ng matino at hindi corrupt na official dyan na magiging mayor nyo po, no? Parang si lang po yan. Parang ganito din ang ginawa ni Mayor Vico Soto. Naging maayos ang kanyang track record. Kaso nga lang, hindi nga po talaga kahit ano pa ang gagawin mo na maganda para sa bayan, naging maayos ang bayan mo dahil sa pamumuno mo. Ito talaga ang mga kalaban is hindi ho talaga maiwasan na gagawa ang paraan para masira ka sa iyong sinasakupan. Pero alam naman po ng mga sinasakupan nila na hindi sila basta-basta maniwala sa mga aligasyon na wala naman katotohanan. Kaya
swerte po ng Pasigueño at ng mga taga-Naga na magkaroon po kayo ng mga mayor, at sa iba po na mga matitinong mayor, napakaswerte nyo po na magkaroon kayo ng mga ganitong opisyal na walang hangad kung hindi ang pag-unlad ng inyong distrito o city. So tuloy po natin mga ka-action. Hindi talagang tumutulong, masipag. Pag tinignan nyo, kahit sa attendance na lang, talagang ngayon po, nagkaroon tayo ng vice mayor na laging present at laging nagtatrabaho. Kaya sa ating Vice Mayor Dodot, happy birthday sa iyo. Sa mga konsehal, mga department head at mga kawani ng ating lokal na pamahalaan, magandang umaga po sa inyo. Bago po umulan, parang uulan, mga nakarang araw, di mo maintindihan kung ano bang gusto gawin ng panahon, biglang bugso, biglang iinit, talagang baka yan na yung climate change ang sinasabi, kakaiba talaga, dati hindi naman ganyan ang panahon. Pero anyway, konting paalala lang sa ating mga kawanik, sa ating mga civil servant, lalo na po ngayon, na alam niyo naman, tapos na yung filing ng certificates of candidacy para sa mga kandidato sa 2025 national and local elections. Paalala lang po sa ating mga kawani, trabaho lang po tayo, lalo na po sa mga career servant natin, whether permanent or casual. Paalala po na bawal po ang partisan activities, at isa po sa mission natin, ako personal, isa po talaga sa advocacy natin ay ilayo ang bürokrasya natin, ilayo ang ating civil service at ang ating lokal na pamahalaan sa politika. Bukod sa pagtataas ng antas, capacity building, development ng ating bürokrasya nga po, ng ating lokal na pamahalaan, kasama po sa mission natin na i-insulate kayo. Kaya nga po natin ginawa yung mass regularization program natin para secure ang ating mga kawani. Diba? Kaya po natin sinimulan yung mass regularization program na yan, na sa totoo lang po, karamihan ng mga politikong nakilala ko, kahit mga kaibigan ko, in-advisean ako na wag mag-mass regularization program, pero ginawa pa rin po natin dahil hindi tayo sa natin kaya ginagawa po natin yan. Ngayon, alam ko po, may mga iba tayong kasama. Siyempre, may mga kasama tayong aminin natin na medyo, siguro nakaraang ilang dekada, medyo nasanay na talagang medyo mapolitika. So, ito na yung pagkakataon. Kunin natin yung pagkakataon na binibigay sa atin, kunin natin para trabaho na lang po tayo. Alam po, 99%. 1% lang siguro yung kausap ko naman. Kasi yung 99%, karamihan po sa atin dito, lalo na ito, kayo ngayon, institutional sector. So karamihan po ngayon dito, talagang trabaho lang naman ang hanap, ang habol. Pero siguro may 1% tayo ng mga empleyado na nung nakaraan, nasanay po talaga. Nasanay po na medyo mapolitika. Kaya ngayon, punta na tayo dun sa tama. Ulitin ko po, di ako magsasawang ulit-ulitin. Kaya natin ginawa yung mass regularization program at iba pang mga reforma sa HR. Gusto po natin, bukod sa pagtataas ng antas ng ating pamahalaan, gusto natin ma-insulate sa politika dahil long term, nakikita natin na kapag excellent, kapag malayo sa politika ang ating bürokrasya, ang ating civil service, ay magiging maganda po ito para sa ating pamahalaan. So kung pabor man sa akin o hindi po yan yung point. Hindi po yan yung point. Point is gawin natin ang mga trabaho natin, huwag natin kalimutan ang code of ethics natin, huwag natin kalimutan yung mga paalala sa atin ng ating civil service, ng CSC, at kung ano yung nakasaad sa batas, strictly sumunod po tayo. Lalo na po, yung mga iba, sa totoo, may mga naririnig po ako, siyempre yung mga iba nga, medyo political, mga iba, nakikisaw-saw pa dun sa mga ibang paninira. Whether kung anong side, hindi yan importante Pero ito lang po, isa lang pong sasabihin ko, isang beses ko lang sasabihin to dito. Sa susunod, magbabanggit ako ng mga specific na tao, magbabanggit po ako ng specific na example, lalo na po, pasensya na po kung sasabihin ko po ito, lalo na po pag dinadamay ang pamilya ko. Ako politiko, kaya tinatanggap ko yan. Mali pa rin, mali manira ng kahit sino. Pero bilang politiko, kahit paano tinatanggap ko yan. Pero pag dinamay niyo ang pamilya ko,
Dito mismo sa flag raising ceremony, babanggitin ko po isa-isa ang mga pangalan po ng gumagawa nun. No? Kakaintindihan po tayo, ha? Ayan. Siyempre, ibang usapan pag pamilya na yung dinadamay. Ano? Yung mga galing sa katang isip, inuulit, di ba? Para sa political reasons, hindi naman tayo papayag na yan ang gagawin. Kunin ko, pati po yung mga reminders din po para sa... So, tama naman po ang sinabi ni Mayor Vico Soto. Bilang isang politiko, tatanggapin niya po talaga kasi isa po yan sa mga strategy ng mga kalaban para masira ang kanyang pangalan. Okay? O, tatanggapin po yan. Kahit sinong politiko, dapat maging ganyan ang mindset. Diba? Kasi natural po yan dahil politiko ka po. Pero ibang usapan po kasi pag pamilya na ang idadamay. Ibang usapan po yung kahit sang anggulo, maling-mali na idadamay mo ang pamilya na wala namang kinalaman. No? So, kaya sana sa mga politiko, maging ano po kayo, maging malawak po ang pang-iisip nyo. Huwag nyo po gayahin ang tatakbo palang senador at nangangarap pa ng maging senador na si Philip Salvador, hindi pa nga naging politiko, pikon na po siya sa mga basher. Huwag nyo pong gayahin. Bad na bad po yun. At sana hindi manalo ang Philip Salvador na yan. Diba? Kasi ang pangarap niya, lahat ng mga basher na nagbabash sa kanya, mamatay na lahat. Sos Mariosep. Diba? Oh. Ito po mga ka-action, may paalala pa rin si Mayor Vico Soto sa nasabing lungsod at ipinagbabawal niya ito. At which is ito po ang totoo. Pero dito sa amin, may nakikita ho kaming iilan-ilan na. Wala pa naman ang camping period, nandyan na. Diba? Ano ba ito? O sige, tuloy, Mayor Vico Soto. Sa alam ko, hindi natin kasama ang Clean Green ngayon, pero paalala rin po yung mga election paraphernalia, political paraphernalia. Diba ang ganda po sa Pasig ngayon? Alam mo, pagka yung mga ibang kaibigan mula sa ibang LGU nabibisita po sa atin, minsan diba may nagbe-benchmarking po sa atin. Ang isa sa tinatanong nila sa akin, Mayor Vico, hindi ba uso yung mga tarp mo dito sa Pasig? Kaya sinasabi ko, dito sa Pasig, meron tayong anti-ethel ordinance. Basta proyekto ng pamahalaan, bawal maglagay ng mukha o pangalan ng mga politiko. Na proud po tayo dyan. Sa pagkakaalam ko, tayo po ang kauna-unahan kung may ganyang klaseng ordinansa. Pero kahit hindi po dun sa mga project ng gobyerno, sa totoo, hindi na rin po uso kahit sa barangay. Siguro may nakikita pa isa-isa. Meron pa rin ang sinasabi, bawal maglagay ng may announcement sa ngayon. Pero kung mapapansin po ninyo, mga pong vice, mga konser natin, wala na kayong makikita ng mga mukha. Kaya instructions ko po sa ating mga kaunit, kahit sino po, specifically sa mga kaunit natin, pero pwede na rin sa mga peace and organizations natin. Para po manatili balance po tayo, kahit kung may makita kayo, tanggalin ninyo kasi wala pa naman po campaign period. Pag campaign period, pag private, okay lang, pero pag sa public places, ganun pa rin po. Sa mga public, public places, bawal po yan. Kaya i-enforce natin, gawin natin maayos ang takbo ng dito sa lungsod ng Pasig hanggang campaign period. So meron kayong instruction ko, ayan po, pag may nakita kayo mga tarp, pati sa kapulisan natin, lalo na sa mga schools, sa ating mga kabataan na, turuan na natin ng tama. Habang ang bata pa lang, hindi rin nasasanay. Diba dati pagka sa bulat ng school, grabe yung mga tarp, alala po ninyo, diba? Ngayon, wala nang ganun i-maintain na po natin. So yan po instructions ko sa mga kasama natin. So, yan po mga ka-action, mga ka-camping club, pagpasensya nyo po, bigla kong tumayo kasi may binigay na grasya, ulam. Wow. Ulam, binigay sa akin ng mga kapitbahay ko. Ganon ako mahal na mga kapitbahay ko. Totoo naman po yung sinabi ni Mayor Vico Soto at napakaganda po yun. Pero sa ibang lugar at dito sa amin, may iilan-ilan na may kumakalat na. Wala pa man ang camping period, nandyan na. Pero sabi nila hindi naman daw bawal kasi wala pa naman vote na nakalagay. Wala pa naman vote, which is totoo.
Pero ano kasi, ang aga naman. Oo, parang nagdagdag lang sing gulo sa paningin mo. 'Di ba? Magulo na nga ang area mo, dagdagan pa niya sa mga yan, ang samok, magulo. 'Di ba? Kaya napakaganda ng pamamalakad ni Mayor Vico Soto. At alam ng mga taga-Pasigueño na susunod at susunod sila. Dahil ang namumuno is mahusay at matino. 'Di ba? Oh. Pero kung ang namumuno sa isang distrito ay Balasubas, Balasubas din po yung mga yung mga population nila. 'Di ba? Tama, mali. So yun lang po mga ka-aksyonog, share ko lang po sa inyo ang napakaganda ng mga roles ni Mayor Vico Soto sa Pasig City at sa naging babala niya o paalala niya sa mga nininira sa kanya na huwag idamay ang kanyang pamilya. Okay? So yun lang po. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.